First time mo ba magpupunta sa Osaka, Japan? If yes, then save this video at i-guide kita kung ano ang mga process dito sa Kansai International Airport. Pagbaba ng plane, sundan mo lang ang mga signage na may nakalagay na arrivals. Ang first step na gagawin ay pupunta sa immigration. Wala namang tinatanong sa immigration, i-present mo lang yung passport mo at kailangan ng fingerprint. Next, punta ka na sa baggage claim para kunin yung mga bagahe mo. Sundan mo lang ulit yung signage ng arrival para makarating ka dito sa arrival area. Pag nakita mo na yung ganitong kulay ng airport, it means nasa Kansai International Airport Terminal 1 ka na. Dito namin i-redeem sa first floor yung pocket wifi na binook namin sa Klook at magwi-withdraw ng pera. So, ang third step is to redeem the pocket wifi. Hanapin mo lang yung booth ng Global Wifi or Ninja Wifi. To redeem the pocket wifi, pakita mo lang yung passport mo plus yung QR code kung saan ka nag-book sa Klook. Mas pinili namin gumamit ng pocket wifi kaysa mag-eSIM kasi on our experience, mas madaling malobat yung phone kapag eSIM ang gamit. Ang kagandahan pa dito, may kasama ng power bank yung pocket wifi. Subok na namin itong pocket wifi na to kasi nung nasa Tokyo kami, eto ring brand ng wifi yung gamit namin. If you want to book this sa Klook, search na lang ang unlimited 4G LTE wifi with free power bank and gamitin nyo lang yung Klook code ko na KatipiKlook para magkaroon ka pa ng discounts. For the fourth step, mag-withdraw ng pera. Every time na pupunta kami ng Japan, hindi na kami nagpapapalit ng pera. Gumagamit lang kami ng GCash card para mag-withdraw. Based on our observation, mas maganda ang rates ng GCash. Gumawa na ako ng separate video for this one, so check nyo na lang sa comment section at ilalagay ko doon yung link ng video. After mag-withdraw ng pera, aakyat lang tayo sa second floor at sundan lang natin yung signage na may nakalagay na railways. Dito sa second floor, tatawid lang tayo sa kabila para makarating sa Nankai Limited Express. Pwede kayong bumili ng ticket dito, pero para less hassle, mag-book na lang kayo ng ticket sa Klook. Nankai Limited Express ang sasakyan natin dito sa airport papunta sa Namba Station. For just 34 minutes, nasa Namba Station ka na. Kung ibubuk nyo to sa Klook, search nyo lang ang Nankai Rapid Kansai Airport Express ticket. At gamitin nyo lang ang Klook code ko na KatipiKlook para magkaroon ka pa ng discounts. Gagawa na lang ako na mas detailed na vlog about this one, so check na lang sa profile ko. Bago tayo sumakay ng Nankai papuntang Namba Station, kailangan muna natin bumili ng iCoca card. iCoca card ang gagamitin natin pambayad sa mga trains or mga buses. Hanapin nyo lang yung blue vending machine na to katabi ng Nankai Ticket Office. Madali lang naman bumili ng ticket dito, click nyo lang yung Purchase iCoca. Then lalabas na yung mga amount na pwede mong i-load sa iCoca. Pag-click ng amount, pwede mo nang ipasok yung pera. Kaya mahalaga na kapag withdraw ka muna ng yen kasi cash lang ang tinatanggap dito. Click mo lang yung agree and then purchase with receipt and ayun na, makukuha mo na yung iCoca card. Pwede kayong mag-reload ng iCoca card sa mga train station. After that, ang pinaka-last step natin ay sasakay na tayo ng Nankai Limited Express train. Since nag-book na tayo sa Klook, hindi mo na kailangang magpapalit ng ticket. Yung QR code na na-generate nung nag-book tayo ng ticket sa Klook ang gagamitin natin para i-scan dito. And then, pwede kayong mag-elevator or pwede kayong mag-escalator papunta sa baba kasi doon na tayo sasakay ng Nankai. Take note of your car number and seat number dahil reserved seating dito. And that's it for the step-by-step process sa Kansai International Airport. I hope nakatulong yung video na to, and kung gusto mo namang mag-book ng mga hotels, activities, or anything sa Klook, you can use my Klook code KatipiKlook para magkaroon ka pa ng discounts. Ayun lang, and follow me for more Japan vlogs. Babush!